Happy healing morning mga kapatid. Hello, Dr. Hayden. Happy healing morning, Dr. Edinel. Happy healing morning sa inyong lahat. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Sa audience po natin dito sa studio at sa inyong lahat na may mga kamag-anak o may mga kaibigan o kakilala na may diabetes, para po sa inyo ang episode natin ngayong umaga. Tama ho yan. At ngayong araw ho na to, maraming ho tayong matututunan about diabetes. Pero bago ho natin simulan, panoodin ho muna natin to. Sa panahon ngayon, parang bisyo ang pagkain. Mahirap itong iwasan, lalo na kung kulang tayo sa disiplina. Madalas kasi, mas pinipili natin ang mga pagkaing masarap nga, pero masama naman sa ating kalusugan. Isa sa mga masamang epekto ng kawalan ng disiplina sa pagkain ay ang sakit na diabetes. Wala itong pinipiling edad. Bata man o matanda, pwedeng magka-diabetes. As of 2005, isa ang diabetes sa leading cause of death sa isa sa bawat 25 Pinoy. Patuloy ang pagtaas nito kada taon. Ano nga ba ang mga pinakamabisang paraan para maiwasan ang mga komplikasyong dulot ng diabetes? Ngayong umaga, yan ang ating tutuklasin dito sa Hiling Galing sa TV. Kasama po natin ngayon ang ating hinahangaang si Ryan Iliana. 28 years old pa lamang ang kanyang edad at kilala po natin siya bilang isang magaling na komedyante. Pero ang pamilya po niya ay may history ng sakit na diabetes. Kaya naman nangangamba na po ang ating magiting na komedyante na baka pati siya ay magkaroon na rin ng sakit na ito, Doc Hayden. Tama. Happy healing morning to you, Ryan. Happy healing, Dr. Edinel, Dr. Hayden. Sino na ba sa pamilya mo ang may diabetes? Ang may diabetes sa family ko, yung mother ko. My mother, matagal na siyang may diabetes. Kasi yung dad ko, well, he passed away na, so, but without diabetes. Hindi due to diabetes. Not due to diabetes. But ironically, yung lahat ng siblings ng dad ko, lahat ng mga kapatid, meron. Pero si daddy, walang diabetes. Yung mga kapatid mo? Sa kapatid ko naman, meron akong kapatid, si Robbie, siya lang yung may diabetes. And he passed away na rin due to diabetes. Due to diabetes this time. How old was he when he He died? was 40. Wow, bata pa yun. Bata pa yun. Maraming natakot na may korenta dito sa audience natin. He had 2 amputations po. Oh, naputol ang paa. Age 40. Oh. The third amputation, yun hindi niya nakinaya. Alin ang unang naputol sa paa? Yung ano lang po, yung hinliliit sa... Okay, hindi naman bintiga agad, So, hinliliit. O, pakinggan niyo po ito, Pagkatapos, yung second amputation... Dun din po, sa side. Bakit nagkaganon? Ano bang klaseng lifestyle meron ang pamilya niyo, Ryan? Medyo masarap kumain. Oo, medyo. Sino ba masarap magluto sa inyo? Of course, yung mother side namin. So, masarap talaga sila magluto. Pero, yung control din talaga. Kasi, yung family namin, may freedom kami kumain. So, talagang eat all you want, eat where you want. Hindi nga nakahalata sa'yo eh. Correct. Tama po kayo dyan. Siyempre, nakita mo to kay Robin at sa kapatid mo. Ano yung naging experience mo dito sa, na nakita mo nagkakaganitong komplikasyon yung kapatid mo? Yung brother ko na yun, medyo mahirap pagsabihan. Hindi masyado nakikinig. Hindi pwedeng sawayin pag kumakain. Malamang. So, para kami may bunsong kapatid. Talagang pagdating sa sugar o sa matamis na bagay, talagang ano niya yun, favorite May tawag ako dyan, Ryan. Namatay sa sarap. Yan, actually. Tama ulo ko dito. Sa to the point na pati sa bathroom kumakain siya, tumatakas na. Pati sa bathroom, kasi pag nakita nyo, sasawayin. Pwede mo sabihin sa amin, kailan na-diagnose yung diabetes niya? At age 25. 25, tapos binigyan na siya ng medications. Ano yung ginagawa niya? Siyempre, mahirap yung medication niya. Dami-dami nun eh. Matigas nga daw ang ulo. Sobrang tigas na ulo. So, yung management na yun. Ba siya? May sinunod ba doon sa inutos ng doktor? Ang sa nakikita ko, ang psychological actions niya is may insulin naman eh. So, kakain ako, tapos mag-i-insulin ako. So, ganun ang niya. Ganun ang way of living niya na. So, kami, parang napagod na kami suwayin. Sige, kung saan ka masaya. Job, hanggang sa...
Ewan ko baka nakwento sa'yo ng kapatid mo, gaano ba kahirap na magkaroon ng ganitong sakit na diabetes? Hindi naman siya nagkikwento na mahirap siya, no? Pero Aches and pains. yung na-amputate siya, doon siya nag-worry talaga. Talagang nahirapan siya kasi Oo. lahat ng movements niya nag-iba. Kahit pala ganun kaliit na mawala sa inyo. Yan. Dahan-dahan. Napakalaking bagay on your balance, sa lahat ng movement mo. So affected ang balance. Tsaka sa psychological. Ryan, how about you? Siyempre, yung magulang mo meron, yung kapatid mo meron. Ikaw ba nangangamba na baka meron ka rin? Oo. Oo. Kaya hindi ako nagpapadoktor eh. Joke lang yan. Kidding aside, every year naman, nagpapa-general check-up ako. Wala ka pang diabetes niyan? Hindi Wala ka pa pa. nagpa-diagnose na may diabetes niyan? Anong pagkakasabi sa'yo ng doktor mo na may borderline diabetes ka? Ano naging basihan? Kasi sa general check-up, check yung blood. Nag-fasting ako noon, tsaka every 10 minutes. Yeah. I don't know what you call OGTT. it. Pero, yes. OGTT. So, ang result is borderline diabetes. Okay, so anong unang pinababago sa'yo? Anong adjustments ang una-una? The usual, sasabihin nila is, you have to lose weight, exercise more, less consumption of your sugar. Pero medicines wala pa? Medicines, wala pa silang binigay. So since nakita mo yung kapatid mo na nangyari ito sa kapatid mo, di ba? Ikaw, ano yung naging reaction mo nung sinabi sa'yo, may borderline diabetes ka, pwede maging full-blown yan? Siyempre, nakakatakot, no? Nakakatakot. Ninervyos ka din. May nervous kasi nakita mo nung- namatay yung Namatay. kapatid mo. Oo. So may death issue talaga may factor talaga ng death, no? So kailangan talaga iwasan, lalo na may 2 anak na rin ako. May family na rin ako eh. So gusto ko mag-adjust for them and for my future. Yeah. At ayan po, narinig po natin ang kwento ni Ryan at ang ilan pa niyang kaanak na may sakit ng diabetes. Pag nilalanggam po ba yung ihi ninyo, ibig sabihin may diabetes kayo? Mapagaling ang langgam. Sapagkat ang langgam, alam. Alam nilang may asukal ang ihi nyo. Pag may asukal ang ihi, malamang na merong diabetes. Ang diabetes ay family affair.